Mga Lodi, pasensya na. Tagalog audio novel muna tayo ng Super Genes. Dito ay mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 101 hanggang Kabanata 110. Kabanata 101. Tuwing taon sa panahon ng paligsahan, marami ang mga espesyal na programa na tumatalakay sa iba't ibang laban. Bagaman ang Contest Center ay isang bagong programa lamang, ito ay ginawa ng Hwashing Station, na isang kilalang istasyon ng telebisyon. Sa ilalim ng pamumuno ng tanyag na host na si Fang Mingquan, ang programa ay nagkaroon ng magandang rating at isa sa nangungunang 100 sa Alliance. Maaaring mukhang hindi ganoon kaimpresibo ang nangungunang 100, ngunit ito ay talagang isang kamangha-manghang tagumpay. Sa buong Alliance, bawat planeta ay may 10,000 programa, marami sa mga ito ay mula sa mga awtoridad. Isang malaking bagay na makilala at mapasama sa nangungunang 100. At syempre, sa panahon ng paligsahan, ang isang programa na nakatuon sa mismong paligsahan ay natural na magkakaroon ng mas mataas na rating. Sa araw na ito, ang nilalaman ng Contest Center ay nagdulot ng sigalot sa Alliance. Ipinakilala at sinuri ni Fang Mingquan ang kasalukuyang sitwasyon ni Dollar at hinulaan na si Dollar ang magiging huling kampyon sa taong ito na nagdulot ng galit sa marami. Si Fang Mingquan ay isang bobo. Tingnan mo ang performance ni Dollar, paano siya mananalo. Alam namin na sikat ka dahil sa video ni Dollar. Pero wala nang dahilan para mahulog sa kanya ng ganito. Kalokohan. Kung si Dollar ang kampyon, magla-live broadcast ako habang kumakain ng dumi. Ano sa tingin mo kay Yidang mo kung iniisip mong mananalo si Dollar? Haha, ang tanga ni Fang Mingquan. Makakaharap ni Dollar si Yidang mo bago siya umabot sa top 10. Pagsasabihan siya ng swerte. Para manalo. LMAO. Ang aking Tang Shenliu ay hindi siya papayag. Ang aking Lin Feng ay hindi siya papayag. Stupid, stupid, stupid. Bagaman gusto ko rin si Dollar, hindi siya ganoon kaganda ang naging performance sa paligsahan hanggang ngayon. Fang Mingquan, masyado kang subjective sa bagay na ito. Hindi ko na kayang panoorin ang stuff na ito at fan ako ni Dollar. Tinatawag mo ang sarili mong fan. Mas mabuti pang maging fan ng iba, pakiusap. Walang halaga si Dollar kumpara kay Yi. Dapat manalo si Yi. Little Angel si Dollar, palagi kitang susuportahan. Kuwait, ang Contest Center at si Fang Mingquan ay naging sikat dahil sa lahat ng kritisismo. Maraming mga kapwa ay nakakatawa tungkol sa pagyayabang ni Fang. May ilan pang humiling na mag-quit siya sa pamamahayag. Maliban sa ilang hardcore fans ni Dollar, lahat ng komento tungkol kay Fang ay negatibo. Kahit na maraming fans ni Dollar ang nag-isip na ang ulat ni Fang ay labis at hindi naglakas ng loob na suportahan siya. Fang, ikinalulungkot ko na nagkamali ka. Sa conference room ng Hwashing Station, si Xu Kangnian ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Bagaman ang Contest Center at si Fang Mingquan ay labis na kinundena, ang rating ay tumaas ng husto na nagdala sa programa sa nangungunang 50. Isang malaking bilang ng mga fans ng ibang kalahok ang dumagsa sa Contest Center, lalo na ang mga sumusuporta kay Yi Dam-mo, ang dark horse ng taong ito na makakaharap si Dollar bago maging chosen. Halos sumabog ang Skynet community ng programa. Bagaman nasa nangungunang 50 lamang ito, para sa Hwashing Station ito ay isang malaking tagumpay. Mayroong kakaunting mga programa na nakagawa nito sa kasaysayan ng istasyon. Kaya't si Xu Kangnian ay labis na nasiyahan sa ginawa ni Fang Mingquan at si Wang Changqing ay natural na nagalit. Hindi niya alam na susubukan ni Fang Mingquan na pagbutihin ang mga rating sa ganitong paraan. Parte lamang ito ng aking trabaho. Dapat akong magpasalamat kay Director Xu para sa aking tagumpay, sabi ni Fang Mingquan nang may kebab ang loob na pinapaboran si Xu sa parehong oras. Si Xu Kangnian ay mas naging masaya at pinatpala ang balikat ni Fang Mingquan. Fang, ipagpatuloy mo ang pagsasalita tungkol kay Dollar at mas malakas ang sasabihin mo, mas mabuti. Kung maayos ang lahat, maaari pa tayong magkaroon ng mas mataas na rating at ma-break ang aming record. Pakisiguro na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi iniisip ni Fang Mingquan na ito ay pagyayabang dahil taos puso siyang naniniwala na mananalo si Dollar. Gayunpaman, hindi ito nakita ng iba sa ganitong paraan. Sa kabutihang palad, ang resulta ay maganda pa rin. Para sa isang mamamahayag, ang kritisismo ay hindi palaging masamang bagay. Pinuri pa ni Xu Kangnian si Fang Mingquan. Matapos ang pagpupulong at umalis si Xu, malamig na sinabi ni Wang Changqing, hindi mo pinapansin ang mga katotohanan para sa katanyagan. Maaaring sikat ka ngayon ngunit masisira ang reputasyon ng programa dahil sa iyo. Anong istasyon ang maghahanap sa iyo sa hinaharap? Wala nang halaga ang papuri ni Xu. Sa tingin mo makakaligtas ka kapag nalaman niyang na-discredit ang programa.
Siyempre, naintindihan din ni Fang Mingquan iyon. May kailangan talagang magdala ng pasanin kapag lumipas ang uso. Siya mismo ang magiging taong iyon sa kasong ito. Sinusubukan lamang ni Shu na panatilihin siyang narito ngayon upang tumaas ang mga rating. Matagal nang nasa industriya si Fang upang malaman iyon. Ngumiti, tumingin si Fang Mingquan kay Wang Changqing at nagtanong paano kung talagang manalo si Dollar. Nagtataka si Wang Changqing. Kung talagang manalo si Dollar, magiging sikat ng tunay ang contest center at ang pangalan ni Fang Mingquan ay magiging tanyag. Pretuhin ni Shu Kanglian si Fang tulad ng Diyos ng kayamanan. Patuloy na mangarap, sarkastikong sinabi ni Wang Changqing. Kahit sino ay makikita na wala si Dollar sa kakayahang manalo. Siya ay average lamang at malayo sa top 10, lalo na sa panalo. Kung maniwala ka o hindi, matibay ang aking paniniwala na si Dollar ang magiging kampyon. Tumayo si Fang Mingquan at umalis. EDF, bulong ni Wang Changqing. Naghihintay siya kung gaano kasalungat ang magiging kapalaran ni Fang. Hindi pumunta si Hansen sa Skynet kaya hindi siya aware sa debate tungkol sa contest center. Sa kasalukuyan, nagpa-practice siya kasama si Tang Shenliu sa villa ni Fang Jingqi. Bagaman hindi makakasalubong si Tang Shenliu si Yi Dongmo bago ang top 10, naramdaman niyang magkikita sila kapag pareho na silang nasa top 10. Kaya, patuloy pa rin siyang nagpa-practice kay Hansen kapag may oras. Tanging si Hansen lamang ang nakakaalam na hindi makakasalubong si Tang kay Yi dahil siya mismo ang mag-aalis kay Yi bago siya umabot sa top 10. Ngunit ang isang sparring partner tulad ni Tang ay napakahalaga kaya masaya si Hansen na makasama siya. Matapos ang 2 araw ng practice, pinayagan ni Tang si Hansen na umalis bago magsimula ang susunod na laban. Alam ni Hansen kung sino ang kanyang kalaban at hindi siya nagpanik. Nakapagdesisyon na siyang mag-practice sa laban at makakuha ng praktikal na karanasan mula sa kanyang kalaban. Sa wakas, ang mga ito ay mga kampyon mula sa iba't ibang shelter at isang napakabihirang pagkakataon upang makipaglaban sila ng isa-isa. Wala siyang masyadong karanasan sa ganitong klase ng mga laban at masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makakuha ng karanasan. Kabanata 102. Si Hansen ay nagdesisyon na mag-practice ng Bladestorm sa paligsahan sa pamamagitan ng paggamit ng Bladestorm lamang kapag humaharap sa kanyang mga kalaban. Kung ang iba ay naglakas loob na gawin ito, malamang ay namatay na sila ng 1,000,000 beses. Ngunit si Hansen ay nasa Sacred Blood Armor, kaya halos walang atake ang nakamamatay sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakaka-practice sa paligsahan. Ipinagpaliban na ni Hansen ang paggamit ng kanyang Mutant Sophish Spear. Kung wala siyang mahusay na kasanayan sa spear, walang silbi ang weapon na ito sa harap ng mga kampyon. Dahil sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng iba't ibang estilo, si Hansen ay nakagawa ng malaking progreso at ang kanyang Bladestorm ay nagiging mas mahusay at mas mahusay, basta't ang kanyang kalaban ay hindi masyadong nakakatakot, palagi niyang kayang harapin gamit lamang ang Bladestorm, ngunit palaging ang madugong Slayer ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Dahil dito, ang mga laban ni Hansen ay naging napakahirap panoorin. Palagi siyang nananalo sa isang makitid na margin at may mga pagkakataong tila siya ay malapit ng matalo. At mayroong 2 laban kung saan ang kanyang mga kalaban ay seryosong nasugatan na sa kanilang huling rounds at dahil dito ay madaling natalo ni Hansen. Akala ng lahat ay swerte lamang siya. Ang mga negatibong ulat tungkol kay Dollar ay labis na umabot. At sa partikular, ang mataas na papuri na ipinahayag ni Fang Mingquan sa contest center ay nagpasiklab ng mga apoy. Si Fang Mingquan ay nagkukwento lamang bilang isang evolver na hindi man lang nakapasok sa First God Sanctuary, nakapag-analyze siya ng napakarami mula sa mga salaysay ng kanyang mga reporter. Sa pangkalahatan, sinasabi niya na si Dollar ay hindi matatalo, lahat ay nasa kontrol at si Dollar ang magiging huling nagwagi. Ito ay tiyak na hamatak ng maraming galit kay Fang Mingquan at sa contest center. Nagkataon na kahit ang mga laban ni Dollar ay hindi kailanman nakakatuwang panoorin, hindi pa siya natalo, na sumuporta sa pahayag ni Fang. Ang mga kritisismo ay lumala ng lumala. Lalo na ang mga nagiging optimistic kay Yi Dongmo ay may pagdududa sa lahat ng sinabi ni Fang at tumutol araw-araw. Si Yi Dongmo ay patuloy na may napakalakas na record. Sa 2 magkasunod na rounds, nagawa niyang patayin ang kanyang mga kalaban sa isang atake, na nagdulot sa marami sa kanyang mga sumusunod na kalaban na umalis sa laban-laban sa kanya. Sa 3 magkasunod na rounds, lahat ng kanyang mga kalaban ay sumuko, na nagpasikat kay Yi. Maraming media ang naglathala ng mahahabang feature tungkol sa kanya at marami ang nagpredikta na siya ang magiging huling kampyon sa taong ito. Nakuha pa niyang agawin ang atensyon ni Tang Shenliu at Lin Feng. Tungkol naman sa contest center, si Fang Mingquan at si Dollar, sila ay naging malaking biro sa mga pahayagan.
Si Dollar ang mananalo, ay naging tanyag na sarkastikong biro sa taong ito bilang isang ironya, syempre. May mga tao na nakapansin na makikita sina Yi Dong-mo at Hansen bago maging chosen at ibinahagi ang natuklasan sa Skynet na nagdulot ng mainit na talakayan. Sana araw-araw ay nagdarasal ako na si Dollar ay patuloy na manalo upang makaharap siya si Yi Dong-mo na magtuturo sa kanya kung ano ang hitsura ng isang master. Haha, nakakatawa. Sumasang-ayon ako, Diyos naway pagpalain si Dollar. Pagpalain si Dollar. Pagpalain si Dollar. Tuldok tuldok tuldok. Pagpalain si Dollar ay naging buzzword din at makikita sa lahat ng uri ng programa tungkol sa paligsahan. Lalo na sa online community ng Contest Center, ang pagpalain si Dollar ay umabot sa lahat ng panig ng screen araw-araw. Alam ni Hansen ito, ngunit hindi siya nag-react. Hindi niya kailanman inisip si Yi bilang kanyang katumbas. Sa pananaw ni Hansen, ang posibilidad na manalo si Yi Dong-mo kay Tang ay mas mababa sa 30% at kung makaharap niya si Lin Feng, wala siyang pagkakataon. Ang kalaban na talagang pinahahalagahan ni Hansen ay si Lin Feng. Sa mga nakaraang araw, nakita niya ang maraming laban at may pangkalahatang pangunawa sa karamihan ng mga kalahok, kung saan sa palagay niya si Lin Feng ang pinakamakapangyarihan. Ang tahimik at banayad na lalaki na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi mahulaan. Ang bawat galaw nito ay tila napaka-natural ngunit sumusunod sa isang kakaibang ritmo. Maganda ang pagkakapag-anticipate ni Hansen, ngunit hindi niya mahulaan ang ritmo ni Lin na nakakatakot sa kanya. Nakita ni Hansen ang bawat laban ni Lin Feng at halos lahat ng laban ay napakainit. Palagi si Lin na nananalo sa isang makitid na margin. Halos lahat ng mga kalaban ni Lin ay gumawa ng kahangahangang performance ngunit sila ay natalo. Napakaad na pakiramdam na nagdudulot kay Hansen na manginig. Napakagaling na tao, komento ni Hansen. Alam niyang ang kanyang mga teknika at lakas ay mas mahina kaysa kay Lin. Sa kabutihang palad, hindi niya makakasalubong si Lin bago ang top 10, kung hindi siya sigurado kung siya ay magiging chosen. Si Tang ay patuloy na nagpa-practice kung paano iwasan ang mga atake ni Hansen sa malapit na laban. Ngunit hindi siya nakagawa ng maraming progreso. Ngunit sinabi ni Lin Feng na kung makaharap si Tang si Yi Dong-mo, hindi magiging malaking banta si Yi kay Tang, na malapit sa paghatol ni Hansen, hindi nakuha ni Yi ang diwa ng sining ng pagpatay, kaya't hindi niya kayang talunin si Tang. Marahil ang pariril na pagpalain si Dollar ay may papel dito. Sa mga susunod na rounds, ang mga kalaban ni Hansen ay o labis na nasugatan o nawalan ng mahahalagang beast soul sa mga nakaraang rounds at ang ilan ay nagkaroon ng aksidente sa alliance. Walang hirap na patuloy na umangat si Hansen. Kahit si Hansen mismo ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Ang mga tagahanga ni Yi Dong-mo ay nagbigay kay Hansen ng isa pang palayaw na Lucky D na pinagtatawanan ang kanyang kakulangan ng tunay na kasanayan. Isang araw, matapos ang pagtatapos ng isang laban, bumaba si Hansen mula sa entablado at nakita si Lin Feng na natatapos din ang kanyang laban. Malapit ang kanilang mga entablado, kaya't nakita siya ni Lin at sa kanyang gulat, lumapit sa kanya. Marami sa paligid nila ang napansin ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, si Lin Feng ang runner-up noong nakaraang taon. Bagaman ang kanyang performance sa taong ito ay hindi ganoon kaganda, siya pa rin ay paborito. Gayun din, si Hansen ay naging sentro ng atensyon sa loob ng ilang panahon. Lumapit si Lin Feng kay Hansen. Ngumiti siya at iniabot ang kanyang kamay, palagi akong gustong bumati sa iyo, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ganun din, niyakap ni Hansen ang kanyang kamay. Tila nasiyahan si Lin dito, at sinabi, kita-kits sa huling laban. Lumayo si Lin, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat na nakikinig, na parang nakakita sila ng 12.0 magnitude na lindol. Kabanata 103, naging isang 12.0 magnitude na lindol sa pahayagan ang nangyari talaga. Nagtanong si Lin Feng sa isang tao na makaharap siya sa huli, ngunit ang taong iyon ay hindi si Yi Dong-mo kundi si Dollar na itinuturing na isang impostor. Lahat ng pangunahing media ay nag-ulat tungkol dito, at si Fang Mingquan mula sa Contest Center ay labis na nasasabik at sinuri ito mula sa lahat ng anggulo. Ang kanyang conclusion ay, si Dollar ay talagang magaling. Ngunit malinaw na hindi ibinahagi ng mga pangunahing media at mga tagahanga ang kanyang sigla. Akala nila si Lin Feng ay nagnanais na makakuha ng kasikatan sa pamamagitan ng pakikilahok sa pagyayabang dahil hindi na siya ang sentro ng atensyon. Kalokohan. Si Lin ang runner-up noong nakaraang taon ngunit wala siyang pananaw. Walang dahilan upang siya ay maging runner-up lamang. Hayaan siyang panatilihin ang kanyang ranggo at maging pangalawa kay Yi Dong-mo sa pagkakataong ito. Panatilihin ang kanyang ranggo. Sobra kang umaasa sa kanya.
Kailangan niyang maging swerte para makapasok sa top 10. Si Lin at Dollar ay dalawang mahihina na tao na hindi masaya sa kanilang sarili. Haha, si Idangmo ay madaling mawawala si Dollar sa loob ng ilang segundo bago niya talunin si Lin upang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na hari. Anong nangyayari? Kung makikita si Lin sa huli, dapat ito ay si Idangmo. Kung hindi si dapat ito ay si Tang Shenleo, di ba? Ano ang kinalaman ni Lucky D? Sumabog ang Skynet tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, sina Lin Feng at Hansen, ang dalawang nagdulot nito ay hindi man lang ito alam. Isa ay nag-e-enjoy ng tsaa kasama sina Tang Shenleo at Fang Jingqi, at ang isa ay naglalaro ng Hand of God sa gym ng teleport station. Ginugol ni Hansen ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng Hand of God kapag hindi siya nagpa-practice kasama si Tang. Ngunit hindi pa siya nakagawa ng isa pang breakthrough. Palagi siyang may isa o dalawang maliliit na pagkakamali laban sa Evolver 4. Alam ni Hansen na naabot na niya ang kanyang limitasyon sa parehong pisikal na kakayahan at reflexes. Kung wala siyang pag-unlad sa Geno points, imposibleng umusad pa siya. Kaya't nagpasya siyang magpahinga mula sa Hand of God. Kumuha si Hansen ng dalawang kutsilyo at sinubukang mag-practice ng sleeve blade gamit ang parehong kamay. Bagaman hindi siya kasing galing ni Gambler, nakakapag-produce siya ng mga kutsilyo mula sa kanyang manggas at maayos na nailalagay ang mga ito sa oras. Kahit na ang isang napaka-observant na tao ay mahihirapang makita ang galaw ng kanyang mga kamay, ngunit ito ay simula pa lamang ng sleeve blade. Kapag ibinabalik ni Hansen ang mga kutsilyo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang si Gambler ay kayang panatilihing tahimik ang kanyang mga kamay at kunin ang mga dirks gamit lamang ang kanyang mga kalamnan sa braso at palad. Hindi man lang umabot si Hansen sa ganoong antas. Ito ay nagdulot kay Hansen na isipin na kailangan niyang ipasa ang lahat ng antas ng Hand of God bago siya makagawa ng anumang progreso sa sleeve blade. Pagkatapos kong manalo sa laban bukas, makakalaban ko si Idangmo. Kung matatalo ko siya, magiging chosen ako at papasok sa ranking round, kung saan makikita ko si Lin Feng na talagang inaasahan ko. Ibinalik ni Hansen ang kanyang kutsilyo, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, at inisip ang lahat ng laban na kanyang naranasan. Sa susunod na araw, muli na namayagpag si Hansen. Ang kanyang kalaban ay hindi pa rin nakabawi mula sa isang masamang injury at hindi nakapasok. Bumaba si Hansen mula sa entablado at nais sanang makita ang laban ni Lin Feng, ngunit may hamarang sa kanya. Sana bukas ay may lakas ka ng loob na humarap sa akin, dahil papatayin kita, sabi ni Idangmo ng malamig at naglakad na lumampas kay Hansen na hindi man lang siya tiningnan. Halos lahat ng nakakita nito ay nagulat. Ang mga salita ni Idangmo ay nagdulot ng isa pang bagyo sa Skynet. Basicamente, lahat ay nag-aakalang si Dollar ay maglakas loob na dumating. Karamihan ay nagpredikta na si Dollar ay aalis. Sa wakas, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Ang performance ni Idangmo ay napakakahanga-hanga at pati na rin ay napatay niya ang ilang mga sikat na katunggali, kabilang ang Dragon Swordsman, na nasa ika-10 pwesto noong nakaraang taon. Si Dollar, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng masalimuot na paglalakbay. At narito siya higit pa sa kanyang swerte kaysa sa kanyang tunay na lakas. Maliban kay Fang Mingquan na nagpredikta na si Dollar ay magkakaroon ng kabuoang tagumpay, halos lahat ng tao sa TV ay naniniwala na si Dollar ay aalis o mamamatay. Sa araw ng laban, ang mga martial ring sa lahat ng shelter ay puno ng mga tao na naghihintay upang panoorin ang laban sa pamamagitan ng Sacred Steel. Ito ay tiyak na ang pinakakontrobersyal na laban sa buong paligsahan sa taong ito, at tinawag ng mga tao itong laban ng hari at ng impostor. Halos lahat sa First God Sanctuary ay nanunood at ang bilang ng mga manunood ay mas malaki pa kaysa sa huli noong nakaraang taon. Ang kasikatan ng laban na ito ay bahagi dahil sa contest center at kay Fang Mingquan. Kung hindi sana marami ang nagbigay pansin kay Dollar at hindi sana nagluto ng ganitong hype ang media. Nais ng mga field reporters na makapanayam si Idangmo at Dollar bago sila magsimula. Bagaman walang paraan upang maitala ito, sapat na ang makita ito ng lahat sa First God Sanctuary sa ganitong napakahalagang sandali. Sa kasamaang palad, ni si Dollar ay hindi nagpakita, ngunit nakita nila sina Tang Shenleo at Lin Feng. Ilang oras pa ang natitira bago ang kanilang mga laban kaya tiyak na nandito sila upang panoorin ang laban sa pagitan ni at Dollar. Ang mga matatalinong reporters ay mabilis na sumisiksik at pinalibutan sina Tang Shenleo at Lin Feng. Malakas silang nagtanong. Lin Feng, ako ay mula sa contest front. Sino sa tingin mo ang mananalo sa laban na ito? Lin Feng, ako ay mula sa contest corner. Sinabi mong makikita mo si Dollar sa huli. Naniniwala ka pa rin ba doon? Ako ay mula sa contest center. Lin Feng,
Kilala mo ba si Dollar? Bakit mo siya inaasahang makikita sa huli? Tuldok. Tahimik na ngumiti si Lin Feng. Hindi ko ba nasabi na makikita ko siya sa huli? Lumakad si Lin patungo sa kanyang upuan at umupo. Agad na pinalibutan ng mga journalist si Tang Shenleo na nasa likuran ni Lin at binombard siya ng iba't ibang tanong. Maayos na ibinaling ni Tang ang kanyang buhok pabalik at sinabi ng may pagmamalaki, sino man ang manalo, pareho lang sa akin dahil ako ang makakakuha ng unang pwesto. Tumigil siya sandali at bago nakapag-react ang mga reporter sa kanyang pahayag, nagpatuloy siya, kung tinatanong mo kung sino sa dalawa ang mananalo, syempre si Dollar. Hindi ba't halata na? Nagulat ang mga reporters. Hindi lamang si Lin Feng, kundi pati na rin si Tang Shenleo ay nagsabing si Dollar ang mananalo, nakabaligtaran ng kanilang inaasahan. Ngunit nang sinusubukan nilang magtanong muli, umalis na rin si Tang. Tanging ang reporter mula sa contest center ang labis na natuwa na mabilis na nag-teleport palabas ng God's Sanctuary at iniulat ang sinabi ni Lin at Tang. Nang parehong nagpakita sina Yi Dongmo at Hansen, ang first God's Sanctuary ay yumangay. Ang sigaw para kay Yi ay lumampas sa sigaw para kay Dollar. Sa martial ring ng Steel Armor Shelter. Station Master, sa tingin mo ba mananalo si Dollar? Tanong niyang manli kay Chin Zuan na nakaupo sa tabi niya na may kaba. Kinuha na niya ako ng kota kaya hindi ko siya patatawarin kung hindi siya makapasok sa top 10, sabi ni Chin Zuan na masigasig, habang alam na magiging mahirap talunin si Yi Dongmo na nagpakita ng hindi kapanipaniwala na kasanayan sa mga nakaraang laban. Tiyak na matatalo siya. Hindi siya nasa parehong antas kay Yi Dongmo, sabi ni Son of Heaven sa malamig na boses. Ayaw kong makinig sa mga salitang ito. Ang aking Dollar ang pinakamahusay, sabi ni Ching na hindi nasiyahan, na nakapagpababa ng kanyang bibig. Siya at si Yuan ay pumunta sa lahat ng laban ni Dollar. Kung gusto mo man o hindi, ito ay katotohanan, sabi ni Son of Heaven na tila walang pakialam. Di ba sinabi mo rin ang parehong bagay noong nakaraang pagkakataon? Ano? Ngumiti si Ching at nagtanong na nagdulot ng madilim na mukha ni Son of Heaven. Kabanata 104, sa entablado, malamig na tinitigan ni Yi Dongmo si Hansen at sinabi sa isang patag na tinig, aba, dahil naglakas loob kang pumunta, maghanda ka ng mamatay. Hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang baywang, si Yi ay may isang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ito ay isang kung fu movie? Natatawang sinabi ni Hansen sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala na may magsasabi ng ganoong mga dramatikong salita sa totoong buhay. Hindi sumagot si Hansen, ngunit nag-shapeshift sa Bloody Slayer, hinawakan ang hawakan ng Sherry Katana at tumakbo patungo kay Yi Dongmo. Ang Bloody Slayer ay may napakabilis na bilis, at kasing bilis ng isang fighter aircraft sa buong bilis nito. Agad na nasa harap ni Yi si Dollar. Nagtaka ang mga manunood kung nawala na ba ang isip ni Dollar para lapitan si Yi, na pinakamahusay sa close combat. Halos walang makaiwas sa kanyang nakamamatay na atake pagkatapos na lapitan niya. Wow! Si Dollar ay baliw na. Hindi lang niya nilapitan si Yi, ngunit gumagamit din siya ng katana. Gamitin mo naman ang iyong spear para mapanatili mo ang distansya. Isang pagkakamali ni Dollar. Dapat siyang pumunta na may pana at palaso. Kahit na hindi niya alam ang archery, ang pagbaril mula sa itaas ay 1,000 beses na mas maganda kaysa sa paglapit kay Yi. Ang mga tagahanga ni Yi ay labis na natuwa. Ang tanga na ito ay kusang loob na pumunta sa kondanggan ni Yi. Mahirap na hindi siya matalo. Si Yi Dongmo ay ngumisi at nag-shapeshift sa isang mutant monkey na mahigit 6 na talampakan ang taas na may makapal na buntot, na lubos na nagpaganda ng kanyang lakas at bilis. Si Yi Dongmo ay may sacred blood shapeshifting beast soul din, ngunit hindi ito katulad ng hugis ng katawan ng tao. Kung hindi niya magagamit ang kanyang mga kasanayan at sacred blood dagger, ang sacred blood shapeshifting beast soul ay magdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. May ilang mga nilalang na may hugis na malapit sa tao, at mas kaunti pa ang mukhang tao. Maliban sa Sacred Blood Beast Soul na may hugis ng isang babae na ibinigay sa Chosen, halos walang Sacred Blood Beast Soul na may anyong tao. Ang Bloody Slayer ni Hansen ay isang mahalagang Sacred Blood Shapeshifting Beast Soul dahil mayroon itong isang pares ng mga kamay ng tao na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng lahat ng uri ng mga diskarte. Pinanood ni Yi Dongmo si Hansen na tumatakbo patungo sa kanya at mas mahigpit na hinawakan ang kanyang kutsilyo. Hawak niya ang Sacred Blood Dagger na nakabaligtad at inilunsad ang kanyang katawan kay Hansen. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay mas maikli at mas maikli. Lahat ng galaw ni Yi Dongmo ay napunta sa mga mata ni Hansen, na nakaramdam na ang bawat pag-unat at pag-ikot ng kanyang kalaban ay sumunod sa kanyang inaasahan. Nakikita niya si Yi na parang isang puppet na lamang.
Sa pagitan ng dalawang assassins, kung ang isa ay mas mahusay, mangyayari ang ganitong bagay. Alam ni Hansen ang lahat tungkol kay Yi habang si Yi ay hindi man lang alam na si Hansen ay magaling din sa mga snake attacks. At iyon ang nagtakda ng pagkatalo ni Yi. Hindi mahalaga na ang kanyang bilis at lakas ay parehong mas malaki kaysa kay Hansen. Nang magbanggaan ang dalawa, ang katana na pininturahan ng ginto ni Hansen ay gumalaw at biglang ibinalik sa kanyang kaluban. Ang mga galaw ng sandata ay kasing kinis ng mga lumulutang na ulap at umaagos na tubig. Patuloy silang gumalaw ng halos 30 pie sa magkasalungat na direksyon bago sila tumigil. Ang marilag na katawan ni Hansen ay kasing tigas ng isang bundok, habang si Damo ay dahan-dahang umikot at tinitigan ang likod ni Hansen. Dinidiinan niya ang bawat pantig, ano ang tawag sa kasanayang iyon. Blade Storm, sagot ni Hansen nang hindi lumilingon. Lalabanan kita ulit, at sa susunod na pagkakataon ay hindi na ako matatalo, sabi ni Yi at bumaba na sa entablado. Nang bumaba siya, nahulog siya sa lupa na may isang pagbagsak. Ang dugo ay umaagos mula sa isang hiwa sa kanyang dibdib na napakalalim na ang kanyang mga buto ay nakikita. Ang buong First God Sanctuary ay natahimik. Bilyong mga manunood ng laban ang nagbukas ng kanilang mga bibig ngunit hindi makasalita. Walang makapaniwala na ang resulta ay magiging ganito. Matatanggap nila kung kabaligtaran ito, ngunit si Hidamgo na hindi matatalo tulad ng isang hari ay natalo ni Dollar sa isang hampas na mahirap lunukan. Huwag nang banggitin ang mga fans ni Yi, kahit na ang mga fans ni Dollar ay hindi kailanman naisip na si Dollar ay mananalo ng ganito. Kahit ang mga optimista ay naniniwala na kakailanganin ni Dollar ang kaunting pagsisikap upang manalo. Ngunit walang naisip na si Yi ay matatalo sa isang kaiyahiyang paraan at sa kanyang malakas na punto, ang close combat. Iniharap ni Hansen ang kanyang ulo at tinitigan si Hidamgo na nagsusumikap na bumangon. Kalmadong sinabi niya, hindi masama. Nakaligtas ka sa isang seryosong pag-atake mula sa akin. Lumingon si Hansen. Hindi masama, hindi masama. Ang linyang ito ay nagpagulo sa mga manunood. Sa mga mata ng publiko, ang figure ni Dollar ay biglang naging mas malaki at mas maliwanag. Dollar, ang mga fans ni Dollar ay sa wakas ay napagtanto kung ano ang nangyari at nagsimulang sumigaw at tumalon pataas at pababa. Nasira ang katahimikan at ang buong First God Sanctuary ay naging masaya. Lahat ay nag-uusap tungkol sa hindi kapani-paniwalang laban na ito. Ang bilis nun haha, sa inyong mukha, mga fans ni Yi. Hindi lang ang mga fans, kundi pati na rin ang media sa buong alliance, maliban sa contest center ni Fang Mingquan. Akala ninyo mananalo si Yi. Paano ito? Natalo siya bago pa man makapasok sa top 10. Ngayon isipin mo, si Fang Mingquan ay may pananaw talaga. Ang kanyang pagsusuri ay may katuturan. Nabulag lang tayo sa performance ni Hidamgo at hindi nakinig. Si Lin Feng ang may pananaw. Walang dahilan kung bakit siya ang runner-up noong nakaraang taon. Alam na niya ito noon pa. Haha, mukhang sa taong ito ay magiging sa pagitan ni Lin Feng at Dollar. Utang na loob natin kina Fang Mingquan at Dollar ang paghingi ng tawad. Si Fang Mingquan ay naagrabyado. Hindi masama, haha, anong linya yun? Ang isang laban na tumagal ng wala pang 10 segundo ay lubos na nagbago sa imahe ni Dollar. Anong linya yun? Sa susunod na pagkakataon susubukan ko hindi masama, nakaligtas ka sa isang seryosong pag-atake mula sa akin. Pinagsisihan ni Tang na hindi siya ang nag-isip ng linyang iyon. Kabanata 105. Snap! Sinalo ni Wang Changqing ang kanyang comlink. Ang kanyang mga mata ay namumula, humihingal siya ng mabigat na parang isang hysterical na hayop. Natalo ni Dollar si Hidamgo. Ang opinyon ng publiko sa buong alliance ay biglang nagbago. Ang contest center at si Fang Mingquan na nakaranas ng maraming kritisismo ay naitaas sa altar. Maraming tao ang nagsasabing dapat silang humingi ng tawad sa programa at sa host nito. Mas marami pang tao ang dumagsa sa contest center upang panoorin ang pagsusuri ni Fang Mingquan. Ang palabas ay umabot sa ika-8 pwesto sa ratings, isang record na mataas. Hindi pa nakakita ang watching station ng ganitong tagumpay sa anumang palabas. Noon, ang pinakamahusay na record nila ay nasa ika-19 na pwesto. Top 10. Wala ni isa ang naglakas loob na mangarap ng ganito. Ang host ay magiging sapat na masaya kung ang palabas ay nasa top 100, at magiging sobrang tuwa kung umabot ito sa top 50. Walang duda na naabot ng contest center at ni Fang Mingquan ang tagumpay. Bagaman ang contest center ay isang palabas na magtatapos pagkatapos ng paligsahan, ang kahangahangang performance ni Fang Mingquan ay nagdala sa kanya ng katanyagan. Ano man ang palabas na kanyang i-host sa hinaharap, palagi itong magkakaroon ng magandang ratings.
Ngayon, itinuturing ng washing station si Fang Mingquan bilang isang haligi ng istasyon. Kahit si Xu Kanglian ay palaging nakangiti sa kanya at binabaha siya ng mga papuri, na nagdulot kay Wang Changqing ng matinding inggit na gusto na niyang kagatin si Fang. Matapos magtapos ng trabaho si Fang at umuwi, umupo siya sa harap ng bintana at tinitigan ang tanawin ng masiglang gabi na may sigarilyo sa kanyang mga daliri, umuusok mula sa oras-oras. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ngayon na tapos na ang lahat, nagsimula ng maramdaman ni Fang ang takot. Hindi siya naniniwala sa kanyang sariling pagsusuri dahil hindi man lang siya nanood ng mga laban. Naniniwala lamang siya kay Dollar, ang taong humahatak sa kanya sa pamamagitan ng pagligtas sa isang babae at inisip niyang ang ganitong tao ay tiyak na gaganap ng mabuti. Kaya't si Fang Mingquan ay nagpasya lamang na tumaya kay Dollar upang maging chosen. Kung makakakuha siya ng unang pwesto o hindi, hindi na ito mahalaga. Ang laban-laban kay Yi Dongmo at ang paanyaya ni Lin Feng ay nagdala ng rurok sa reputasyon ni Dollar at nagtagumpay din si Fang Mingquan. Dollar, talagang ikaw ang aking swerte. Nagsimulang mag-relax si Fang at ipagdiwang ang katotohanan na tama ang kanyang taya. Kung natalo siya sa taya, hindi niya man lang kayang isipin ang magiging resulta. Hindi siya natatakot na matalo, ngunit sa pagkakataong ito, masyadong maraming nakataya. Kung natalo siya, malamang ay kailangan niyang iwanan ang kanyang paboritong industriya. Ang usok ay umabot sa kanyang baga at isang nakalulugod na pakiramdam ang nagsimulang kumalat mula roon. Tahimik na tinignan ni Fang ang tanawin ng gabi at unti-unting humupa ang kanyang pananabik. Kapag nawala na ang lahat ng kasiyahan, tumayo si Fang Mingquan upang buksan ang kanyang smart device. Sumulat siya ng isang artikulo na pinamagatang, isang hari na naglalakad sa pag-iisa. Isang hari ay palaging nag-iisa. Kapag ang iba ay nagtatawanan kasama ang mga kaibigan upang ipakita ang kanilang katatawanan. Siya ay tahimik na nagbuhos ng pawis. Ang hari ay palaging nag-iisa. Kapag ang iba ay humahabol sa mga magagandang dalaga, siya ay dumudugo sa larangan ng digmaan. Isang hari ay palaging nag-iisa. Kapag ang buong mundo ay laban sa kanya, tinitigan niya ang hinaharap. Isang hari ay palaging nag-iisa. Kapag siya ay iniwan ng lahat, siya ay patuloy na matatag na naglalakad pasulong. Upang matupad ang kanyang mga pangarap sa malayo. Gusto ko lamang sabihin, Dollar, pakiusap, tanggapin mo ang aking katapatan. Isang loner na katulad ko ay nagnanais na sundan ka na nag-iisa rin. Manalo ka, kasama kita. Matalo ka, kasama kita. Natapos ni Fang Mingquan ang artikulo at hindi nilagdaan ang kanyang sariling pangalan, sa halip ay isinulat niya mula sa isang loner patungo sa hari. Nang i-upload ni Fang ang artikulo sa Skynet, kumalat ito ng napakabilis, na nag-trigger ng malaking tugon. Shit! Umiyak ako habang binabasa ito. Naalala ko noong ako ay nagsanay ng mabuti upang makapasok sa isang military school. Ang iba ay humanga sa akin sa aking pagpasok habang wala silang ideya tungkol sa mga pagsisikap na ginawa ko. Kailangan kong mag-train kahit may lagnat ako. Mahirap. Maganda ang isinulat ni Fang Mingquan. Naalala ko ang mga araw na ako ay nagsusumikap sa God's Sanctuary. Ito ay tunay na representasyon ko. Isa rin akong loner. Nag-spend ako ng hindi bababa sa 28 araw sa God's Sanctuary bawat buwan. Gusto ko lamang magtrabaho ng mas mabuti upang makapagbigay ng mas magandang buhay sa aking pamilya. Ngunit pagod na ako at kailangan ko ng kasama. Walang pakialam sa mangyayari sa hinaharap. Mula sa sandaling ito, ako ay tagahanga ni Dollar at ni Fang Mingquan. Kasama rin ako sa inyo. Dollar, pakiusap, tanggapin mo ang aking katapatan. Manalo ka, kasama kita. Matalo ka, kasama kita. Loner dagdag 1. Gusto ko si Fang Mingquan. Susundan mo si Dollar, susundan kita. Kung binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi ko kailanman masasabi ang anumang masama tungkol kay Dollar. Dagdag 1. Dagdag 10086. Dollar, ikaw ang aking hari. Isang hari na naglalakad sa pag-iisa, ay naging napakalaking tagumpay para kay Dollar at Fang. Habang si Fang ay naging isang tunay na celebrity, si Dollar ay nakakuha ng maraming hardcore fans na hindi madaling magbago ng isip. Nang basahin ni Hansen ang artikulo, siya rin ay nadama ng pagkaantig. Sa unang 3 buwan nang siya ay pumasok sa God's Sanctuary, ang pag-iisa at kawalang kapangyarihan na kanyang naranasan ay nakabaliw. Nakapagpatuloy siya dahil sa kanyang mga pangarap at sa mga tao na kanyang pinahahalagahan. Kung hindi dahil sa kanyang ina at kay Hanyan, maaaring sumukol na si Hansen sa kanyang sarili. Nais sanang tumugon ni Hansen sa artikulo, ngunit sa huli ay binitiwan niya ang isip na iyon. Patuloy tayong maglakbay para sa mga bagay na tunay nating pinahahalagahan.
Walang salita ang makakapahayag ng aking nararamdaman. Tahimik na nag-logout si Hansen. Nagpahinga si Hansen saglit at nagpa siya na tingnan kung mayroong anumang Hyper Geno art sa footwork na bagay para sa kanya sa St. Paul. Ang footwork ni Idamo ay perpektong nakapareha sa kanyang mga sneak attacks, at ang footwork ang kulang kay Hansen. Kung makakapag-practice siya ng ilang footwork upang umangkop sa kanyang sleeve blade skills, makararating siya sa mas mataas na antas sa labanan. Kabanata 106. Ang mga artikulo tungkol kay Dollar ay makikita saan man sa Skynet. Ngunit huli na para sumulat tungkol sa kanya dahil ang contest center lamang ang programang pinag-uusapan ng lahat. Ang mga katulad na palabas ay mas mababa ang kasikatan. Maraming negosyo ang naghahanap kay Dollar at nais siyang kunin upang i-endorso ang kanilang mga produkto. May mga taong gustong malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at mayroong iba't ibang haka-haka, ngunit walang sinumang sigurado. Si Hansen ay nagbabrowse na ngayon sa S-Class section sa St. Paul, na namangha sa lahat ng S-Class Hyper Geno art sa footwork. Mula sa paglalarawan lamang ay mahirap makita kung ang footwork ay bagay sa kanya, ngunit si Hansen ay walang mas magandang pagpipilian kaysa sa mga S-Class Hyper Geno arts na ito. Matapos suriin ang lahat ng mga paglalarawan, si Hansen ay pumili ng isang footwork na may pangalang Sparticle. Matapos bilhin ang Sparticle, pinanood ni Hansen ang tutorial at nagsimulang matuto. Di nagtagal ay natuklasan niya na ang Sparticle ay medyo naiiba sa footwork na nasa isip niya. Umaasa si Hansen na magkaroon ng footwork na makakatulong sa kanya na bumilis at makalapit sa kanyang kalaban sa isang iglap. Ang Sparticle ay sapat na mabilis at sa teorya ay maaari niyang maabot ang pinakamataas na bilis na kaya ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsasanay ng Sparticle. Ngunit ang Hyper Geno art na ito ay nakatuon sa lakas ng pagsabog. Bagaman maaari siyang makarating sa napakataas na bilis sa isang iglap, ang bilis ay tatagal lamang ng 1 o 2 hakbang. Bigla ang pagsabog ng bilis at isang walang kapantay na hakbang, iyon ang Sparticle. Ang ganitong footwork ay napakamakapangyarihan sa close combat at lalo na kapag sinamahan ng sneak attacks na pinakamagaling kay Hansen. Ngunit ang nakaraang problema ay hindi pa rin ganap na nalutas, mahirap pa rin para sa kanya na lapitan ang kanyang kalaban mula sa malayo. Maganda rin ito. Ang aking mga kakayahan ay mapapahusay sa close combat. At kung ang aking kalaban ay hindi masyadong malayo, ito ay gagana. Hindi masyadong nadismaya si Hansen, ang Sparticle ay nakatulong din sa kanya. Iba lang ito sa kanyang naiisip. Orihinal na, iniisip ni Hansen na dapat siyang matuto ng footwork na katulad ng ginamit ni Idamo, na may kasamang pabago-bago at mabilis na mga hakbang, ngunit ito ay gagana rin, sa ibang estilo lamang kaysa kay Yi. Uminom si Hansen ng isang bote ng Geno Solution para sa Sparticle at nagmadaling magsimulang mag-practice. Sana ay magkaroon ito ng pagkakaiba sa mga ranking rounds na magsisimula sa 10 araw. Sa hapon, biglang nagpadala sa kanya si Fang Jingqi ng mensahe upang hilingin sa kanyang makipagkita tungkol sa isang mahalagang bagay. Pumunta si Hansen sa villa ni Fang Jingqi at nalaman na hinihiling sa kanya ni Fang na sumali sa team ni Fist Guy upang manghuli ng Sacred Blood Creature. Hindi kayang harapin ni Fist Guy ang nilalang gamit ang kanyang sariling mga tauhan, ngunit ayaw niyang makipag-team up kay Son of Heaven o kay Qin Zuan. Natagpuan niya ang kahinaan ng nilalang at may plano na nangangailangan ng isang magaling na assassin. Hindi niya alam ang ganitong tao ngunit ayaw din niyang ibahagi ang karne ng nilalang sa ibang mga gang. Alam kong nasa Steel Armor Shelter ka rin, kaya inirekomenda kita sa kanya. Kung sasali ka sa kanila, hindi ka makakakuha ng bahagi ng karne ngunit babayaran ka ng isang mutant three-eyed beast mount. Tungkol naman sa beast soul ng Sacred Blood Creature, susundin natin ang tradisyon, kung sino man ang makakuha nito ay makakapag-iingat nito. Tumigil si Fang Jingqi at sinabi, ang bayad ay napakahusay. Kung hindi ipipilit ni Fist Guy na makuha ang karne para sa kanyang sarili, ang bahagi na makukuha mo ay hindi maaaring maging katumbas ng isang mutant beast soul mount. Tumanggaw si Hansen, makatwiran ang sinabi ni Fang Jingqi. Ang bahagi ng karne na maaaring makuha niya ay malamang na mas mababa sa kalahati ng halaga ng isang mutant mount. Kailan at saan? Si Hansen ay palihim na kinukwenta ang oras na kailangan para sa biyahe na ito. 10 araw na lang ang natitira hanggang sa susunod na round, at nagtataka siya kung makakabalik pa siya. Hindi ko masabi sa iyo ang eksaktong lokasyon, at kakailanganin mo ng 6 o 7 araw sa kabuuan, sabi ni Fang Jingqi. Naiintindihan naman ni Hansen na walang magbubunyag ng impormasyon ng isang Sacred Blood Creature. Sa pagtatansya ni Fang Jingqi, nakadama siya ng katiyakan dahil kahit na magkaroon ng pagkaantala, makakabalik pa rin siya sa oras. Sa katunayan, hindi interesado si Hansen sa ranked matches.
Hindi mahalaga sa kanya kung paano siya magre-rango sa mga chosen basta makuha niya ang gantimpala na pareho para sa lahat sa top 10. Talagang inaasahan niyang makipaglaban kay Lin Feng para makita kung gaano talaga kagaling si Lin. Pinambikwan ni Hansen na sasali siya kay Fist Guy. Matagal na niyang gustong magkaroon ng mount at dumating na ang pagkakataon niya para magkaroon ng mutant na isa. Dagdag pa, may pagkakataon din siya sa Sacred Blood Beast Soul. Kaya bakit hindi? Binigyan ni Fang Jinky si Hansen ng isang barya at sinabi na may ngiti, sinabi ko lang na irerekomenda ko ang isang magaling na tao, ngunit hindi kita pinangalanan. Dalhin mo ito sa pinagkasunduang lugar at malalaman niya. Tumanggaw si Hansen at kinuha ang barya. Dinala siya ni Fang Jinky sa hapunan bago siya payagang umalis. Kinabukasan nang makapasok si Hansen sa Steel Armor Shelter, halos lahat ng tao ay nag-uusap tungkol sa laban ni Dollar laban kay Yi Dongmo at sa isang hari na naglalakad sa pag-iisa, ngunit mas gusto nilang tawagin ang artikulo na mula sa isang loner patungo sa hari. Pagkatapos ng lahat, si Dollar ay mula sa Steel Armor Shelter at lahat sa shelter ay nagpapasalamat dito, maliban sa gang ni Son of Heaven. Isa na akong celebrity ngayon, ngunit sa kasamaang palad hindi ko masabi sa kahit sino na ako iyon, naisip ni Hansen. Una, hinanap niya si Yang Manli at nagpaalam na ipinaliwanag na nais niyang manghuli ng isang mahalagang nilalang, tinatago ang katotohanan na siya ay sasali sa team ni Fist Guy. Ang pangangaso ay mahalaga at ang mga resulta ng pagsasanay ni Hansen ay medyo maganda. Hindi siya binigyan ni Yang Manli ng problema bago niya ibigay ang kanyang pahintulot. Dumating si Hansen sa pinagkasunduang lugar at nakita sina Fist Guy at ang kanyang gang sa ilalim ng isang puno na nag-e-enjoy sa lamig na halatang naghihintay sa isang tao. Asfrick, ano ang ginagawa mo rito sa halip na sumunod kay Chin Zuan? Isang miyembro ng gang ang nakakita kay Hansen at kinutya. Hindi nagsalita si Hansen, ngunit kinuha ang barya mula sa kanyang bulsa at inihagis ito gamit ang kanyang daliri. Ang barya ay gumuhit ng isang arko at nahulog sa palad ni Fist Guy. Hawak ang barya, tinitigan ito ni Fist Guy at namangha. Tinanong niya si Hansen, ikaw ba ang taong binanggit ni Fang? Kabanata 107, Walang paraan, Fist Guy. Siya ba ang tao na sinasabi mo sa amin? Si Asfrick ang master na inirekomenda ng kaibigan mo. Bro, nagbibiro ka ba sa amin? Bro, naglalaro ka ba sa amin? Sabik na nagsalita ang mga tao ni Fist Guy sabay-sabay dahil wala sa kanila ang naniwala na si Asfrick ang tao. Naiinis din si Fist Guy. Sinabi ni Fang Jinky na ay padadala niya ang isang master ng assassination, ngunit hindi niya inaasahan na si Hansen ito. Kilalang kilala ni Fist Guy si Fang Jinky at alam niyang hindi ito naglalaro. Dahil inirekomenda ni Fang si Hansen, tiyak na mayroon itong dahilan. Tiningnan ni Fist Guy si Hansen at sinabi ni Fang na magaling ka sa assassination. Mas mabuti kaysa sa average, sagot ni Hansen. Mas mabuti kaysa sa average. Manghuhuli tayo ng isang sacred blood creature. Kaya mo bang harapin iyon? Tanong ni Littlefinger na may pagdududa at iniluwa ang kanyang labi. Iba ang gang na ito mula sa gang ni Chin Zuan at gang ni Son of Heaven. Wala itong background sa militar at hindi nagbabayad si Fist Guy para sa mga miyembro ng gang. Ang Fist Gang ay nabuo mula sa isang grupo ng mga kaibigan at si Fist Guy ang kanilang leader. Lahat ng miyembro ay tinatawag ang isa't isa sa mga palayaw. Thumb, index finger, middle finger, ring finger, at little finger, kasama si Fist Guy, ang backbone ng Fist Gang. Lahat ng anim ay narito ngayon na nagpapakita ng kahalagahan ng sacred blood creature na ito para sa kanila. Halos naabot na ni Fist Guy ang maximum sa kanyang sacred geno points at lahat ng kailangan niya ay ang karne mula sa isang creature na ito upang makarating doon. Pagkatapos nito, makakapasok siya sa Second God Sanctuary na may maximum sacred geno points. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nagbahagi ng karne kundi pinili na bayaran gamit ang isang mutant beast soul mount. Ipinakita ni Fist Guy kay Littlefinger na huminto, tiningnan si Hansen, at sinabi, nagtitiwala ako kay Fang, ngunit napakahalaga nito para sa amin at kailangan kong maging responsable para sa aking mga kapatid. Pikito mo sa amin kung ano ang kaya mo. Hinugot ni Fist Guy ang isang kutsilyo mula sa kanyang baywang at inabot ito kay Hansen. Hindi nagalit si Hansen sapagkat alam niyang hindi maganda ang kanyang reputasyon sa Steel Armor Shelter. Inisip niya maaaring mangyari ito at hindi siya talagang nagalit sa mga tao. Inabot ni Hansen ang kanyang kamay at hinawakan ang kutsilyo. Nang balak sanang bawiin ni Fist Guy ang kanyang braso, kumilos na si Hansen. Nang gustuhin ni Fist Guy na umiwas, ang kutsilyong ibinigay niya kay Hansen ay nasa leeg na niya.
Biglang napatigil si Fist Guy at ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakataas na hindi man lang makapagdepensa. Nagtakbuhan ang mga kasamahan ng gang at nagulat sa kanilang mga mukha. Alam nilang mabuti ang mga kasanayan ni Fist Guy. Bagaman ito ay isang sneak attack mula kay Hansen, nagawa pa rin ng lalaki na mahuli si Fist Guy sa hindi inaasahang pagkakataon at ilagay ang talam sa kanyang leeg. Wala sa mga kapatid na daliri ang nakaisip na magagawa nila ito. Inalis ni Hansen ang kutsilyo, umatras, at ibinalik ito kay Fist Guy. Nagtanong siya ng may ngiti, kailangan ko bang gawin ang isa pang test? Hindi, Tara na, simpleng sagot ni Fist Guy. Pinag-isipan niya si Hansen at ibinalik ang kutsilyo sa kanyang baywang. Ang Littlefinger at ang ibang miyembro ay naging mausisa tungkol kay Hansen na hindi inaasahan ang infamous na Asfreak na magkaroon ng ganitong mga kakayahan. Ngunit hindi rin sila nagsalita ng maraming bagay at tinawag ang kanilang mga mounts upang umalis. Dahil walang mount si Hansen, inanyayahan siyang umupo kasama si Fist Guy sa kanyang mutant mount na kasing lakas ng isang rhinoceros. Hanggang ay nagmarcha patungo sa mga bundok sa timog. Sa buong daan, hindi huminto hanggang maliban sa kinakailangan. Sa ikatlong araw, sa wakas ay huminto sila sa isang malaking canyon. Tinansya ni Hansen na kung hindi dahil sa mga mount, kakailanganin nila ng kalahating buwan upang makarating dito. Hindi na sila makakasakay sa canyon, kaya't sumunod si Hansen sa gang sa lupa. Sa tabi ng lambak ay naglakad sila pababa at nakita ang umaagos na ilog na hindi pa rin ang kanilang destinasyon. Matapos maglakad ng higit sa 2 oras, sa wakas ay nakita nila ang isang malaking kuweba sa tabi. Madilim sa loob at nagdala sila ng mga sulo bago pumasok. Pagkapasok nila sa kuweba, ang mga haligi ng stalactites ay tumambad sa kanilang mga mata. Mag-ingat, bagaman nilinis na namin ito noong nakaraang pagpunta namin, ang kuweba ay may komplikadong istrukture kaya walang katiyakan na nakuha na namin ang lahat. Maaaring mayroon ding mga bagong nilalang na nakatago. Lahat ay mag-ingat, sabi ni Fist Guy ng seryoso. Lahat ay sumagot ng ay, at si Tom ang nanguna na may hawak na mutant beast soul shield sa kanyang kamay. Ang iba ay sumunod sa kanya sa kailaliman ng kuweba. Si Littlefinger ay naglalakad sa dulo na may hawak na pares ng Beast Soul Cowtel sa kanyang kamay na maingat na tumitingin sa paligid. Sa loob ng kuweba, ang tubig ay tumutulo mula sa itaas na ang tunog ay partikular na malinaw sa loob. Ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay mad-ulash at may mga puddles ng tubig na higit sa 1 pulgada ang lalim dito at doon. Maging ang mga tao ay maingat, hindi dahil mahirap lumakad, kundi dahil takot sa mga mapanganib na nilalang na maaaring lumabas anumang oras. Sa daan, nakita ni Hansen ang maraming lumang mantsa ng dugo na tiyak na naiwan mula noong huli silang nandoon ang gang. Tila walang dahilan ang kanilang mga alalahanin dahil wala silang nakitang panganib sa daan. Tiyak na mahusay ang trabaho ng gang noong nakaraang pagkakataon dahil wala man lang primitive creature. Mag-ingat, guys, malapit na tayong makita ito. Huwag gumawa ng ingay, bulong ni Fist Guy na nasa likod ni Tom matapos nilang maglakad ng 4 o 5 oras. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay para kay Hansen dahil ang lahat ng iba ay nandito na noon at alam na malapit na silang lumapit sa nilalang. Tinutokso nila ito ng mga pusa na walang ingay na nilikha. Tumanggaw si Hansen kay Fist Guy na pagkatapos ay nagbigay ng senadorias kay Tom na ipagpatuloy ang paglalakad. Sa hindi nagtagal, narating nila ang dulo ng daan at biglang lumawak ang espasyo. Isang malaking bulwagan ng bato ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang mga stalactites na nakabitin mula sa kisame ay humigit kumulang 30 talampakan ang haba, na hindi man lang 10 bahagi ng taas ng kuweba. Ang mga hindi kilalang itim na baging ay tumutubo sa lahat ng dako sa kuweba at ang mga dahon sa mga baging ay kasing itim ng tinta. Mayroon ding mga itim na bulaklak na nakakalat sa mga baging. Ang pinanggalingan nila ay parang isang tunnel na nakakabit sa dingding ng bulwagan at maraming mga pasukan na katulad nito. Ipinakita ni Fist Guy ang katahimikan kay Hansen gamit ang kanyang daliri at pagkatapos ay itinuturo ang ilalim nila. Tumingin si Hansen sa ibaba at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Kabanata 108. Nakita ni Hansen na sa ilalim ng kuweba, isang itim na nilalang na parang pangolin na may habang mahigit 6 na talampakan at ang buong katawan ay natatakpan ng mga kristal na kaliskis ay umiinom ng tubig mula sa isang pool. Iyon ang nilalang. Ang pandinig nito ay hindi maganda ngunit mayroon itong napakahusay na paningin. Kahit na ang isang sandata ng kaluluwa ng hayop na may banal na dugo ay halos hindi makakasakit sa mga kaliskis nito. Ang pinakamalaking kahinaan nito ay ang malambot nitong tiyan, paliwanag ni Index Finger ng walang pagmamadali, na isang pino at batang lalaki.
Kahit na ang tiyan nito ang kahinaan nito, nasa 4 na paa ito at hindi ko talaga ito mapapaikot at matutusok doon, sabi ni Hansen. Siyempre hindi. Hanggat may senyales ng problema, ang taong ito ay mag-iikot ng sarili nito sa isang bola. At pagkatapos ay magiging parang isang suso na nakatago sa loob ng shell at ang tiyan nito ay mapoprotektahan. Ang mga kaliskis nito ay maaari ding mag-flip up at maging mga pabilog na talon ng lag-ari. Kapag umiikot ito, parang isang gulong na may mga tinak at kahit na ang pinakamakapal na baluti ay mahihiwa ng iyon. At walang katawan ng makatiis doon, singit ni Littlefinger. Paano ito naging kahinaan kung ganon? Hindi maiwasang kumunat ang noo ni Hansen. Tiyak na hindi natin ito maaatake ng harapan. Ang lakas nito ay napakalakas at ang bilis nito ay masyadong mataas. Walang sino man ang kayang tanggapin ang isang suntok mula dito. Nag-atubili si Fistguy bago niya itinuro ang pool sa ilalim at sinabi, ang plano natin ay sa ilang sandali, lalabas tayo para itaboy ito at maaari mong samantalahin ang pagkakataon na magtago sa ilalim ng tubig sa pool. Kapag uminom ulit ito, aatake ka mula sa ilalim ng tubig sa malambot nitong baba. Magiging maganda kung maiiwan mo ang sandata sa baba nito para hindi na ito makaikot. Sa oras na iyon, maaari na nating patayin ito kung paano natin gusto. Fistguy, hindi nakakagulat na handa kang magbayad sa akin ng isang mutant na bundok. Ipapasapalaran ko ang buhay ko, sabi ni Hansen kay Fistguy. Kung madali lang, hindi tayo magbabayad ng ganoong kalaking halaga. Kaya mo ba o hindi? Bulong ni Littlefinger. Lahat ay naghihintay sa desisyon ni Hansen, nakatingin sa kanya. Maaari kong subukan. Ngunit dahil ipinapasapalaran ko ang buhay ko dito, kailangan kong bayaran muna kung sakaling mamatay ako doon. Pag-iisip ni Hansen at sinabi. Okay, agad na pumayag si Fistguy at inilipat ang bundok kay Hansen. Ngayon na nandito na sila, hanggat pumasok si Hansen sa tubig, hindi na sila nag-aalala na tatakas siya. Kaya, okay lang na bayaran siya muna. Kumuha si Index Finger ng isang maliit na silindro ng oxygen at respirator mula sa kanyang bag at ibinigay ang mga ito kay Hansen para mas matagal na makalubog si Hansen sa tubig. Pagkatapos maayos ang lahat, tumingin si Fistguy kay Hansen at sinabi, lalabas tayo para idirekta ito sa isa sa mga tunnel at dapat kang magmadaling magtago sa ilalim ng tubig. Wala kang masyadong oras, 30 segundo lang. Ayos ba iyon? Walang problema, sinuri ni Hansen ang distansya patungo sa pool at pagkatapos ay nakumpirma. Well, bagaman ang hubad na balat nito ay medyo mahina, kakailanganin mo pa rin ng hindi bababa sa isang sandata ng kaluluwa ng mutant na hayop para tumagos doon. Mayroon ka bang isa? Medyo nag-aalala si Fistguy. Tumango ulit si Hansen. Ang kanyang share Kitana ay maihahambing sa isang sandata ng mutant, ngunit hindi siya si Dollar ngayon kaya hindi niya ito dala. Ngunit mayroon pa ring mutant black stinger arrow si Hansen at iyon ang gagamitin. Handa na ang lahat. Nagpalitan ng tingin si Fistguy at ang kanyang mga miyembro ng gang at lahat maliban kay Littlefinger ay umakyat gamit ang mga baging. Maingat silang umakyat sa ibang mga pasukan sa bulwagan at pagkatapos ay naghagis ng mga bola ng bakal na kasing laki ng kamao sa umiinom na nilalang mula sa bawat pasukan. Dang! 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 Tumama ang mga bola sa mga itim na kristal na kaliskis ng nilalang at gumawa ng mga tunog ng metal, hindi man lang nag-iiwan ng puting marka sa mga kaliskis. Ngunit ang nilalang na may banal na dugo ay malinaw na nagalit. Sa isang sandali lang, inikot nito ang katawan nito at biglang nagmukhang parang suso isang may tinak. Ang mga itim na kaliskis ay tumataas at matutulis na parang mga talam. Nagsimulang gamulong ang nilalang na may pag-ungol at kahit na ang bato ay malalim na nahati ng mga kaliskis nito. Nakakatakot nga. Sa isang iglap lang, gamulong ito ng ilang dosenang talampakan. Hindi lang ang bilis nito ang hindi ka panipaniwala, maaari rin itong iikot ang sarili sa isang matarik na pader ng bato. Parang gulong na may mga tinek, gamulong ito pataas sa pader at nasa likuran ng mga tauhan ni Fistguy sa isang iglap. Hindi nila kayang magpahinga at lahat ay nagtago sa kani-kanilang tunnel na katabi nila. Sinundan ng nilalang na may banal na dugo si Thumb sa tunnel na pinakamalapit dito. Halika na, hindi matagal makakapit si Thumb, hinimok ni Littlefinger si Hansen na bumaba. Huminga ng malalim si Hansen, hinawakan ng mga baging at mabilis na dumulas pababa sa ilalim. Tumakbo siya patungo sa pool ngunit hindi tumalon dahil natatakot siyang gumawa ng masyadong ingay. Sa halip pumunta si Hansen sa gilid ng tubig, dahan-daang ipinasok ang sarili sa tubig at lumubog. Nakita ni Littlefinger na sumisid si Hansen sa tubig na may respirator sa bibig, nakahinga siya ng maluwag at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo.
Nang titingnan niya ang nilalang na may banal na dugo, nakita niya ang isang anino na nagmamadaling lumabas mula sa tunnel kung saan ito naruroon at gumulong sa ilalim. Ang mga mata nito sa gilid ng katawan nito ay umikot ng ilang sandali at hindi nakita ang anumang panganib. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong inilatag ang katawan nito at gumapang sa paligid upang ngumunguya sa mga itim na baging. Ang dahilan kung bakit nanatili ang nilalang sa lugar na ito ng matagal ay upang kainin ang mga itim na baging. Natuklasan ito ng gang ni Fist Guy at dahil dito ay sigurado silang hindi ito aalis bago kainin ang mga baging. Nangunguya pa rin ang nilalang sa mga baging nang bumalik ang gang ni Fist Guy mula sa likuran ng tunnel. Nagkataon na magkakaugnay ang lahat ng mga tunnel at gumawa sila ng detour at nakita si Littlefinger. Nasaktan ang braso ni Thumb. Tumutulo ang dugo niya at nakalantad ang buto niya. Thumb, ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Fist Guy at ng iba pa. Okay lang ako, pero nasira ang aking mutant na kalasag nang gamitin ito para harangan ang nilalang. Kung hindi natin ito mapatay, hindi ito magiging sulit. Nalulungkot na sabi ni Thumb. Iniisip ko kung kaya ni Astric na tapusin ang gawain. Pinanood ni Littlefinger ang tahimik na pool at ang nilalang na kumakain ng mga baging na may nag-aalalang tingin sa kanyang mukha. Kabanata 109. Sana kaya niya, nakatingin sa ibaba, hindi rin sigurado si Fist Guy. Walang sino mang makakasigurado sa resulta kapag mangangaso ng sacred blood creature. Ang masamang reputasyon ni Astric ay nagdagdag pa sa kanilang kawalan ng tiwala kay Hansen. Kinakabahan na pinanood ng gang ang nilalang, ngunit wala itong balak na uminom. Matapos ngumunguya sa mga itim na baging ng mahigit kalahating oras, humiga ito sa isang bato at natulog. Nagsimulang mag-alala sina Fist Guy at ang iba pa dahil ang oxygen cylinder na ibinigay nila kay Hansen ay kasing laki lamang ng palad at limitado ang oxygen. Kung ang sacred blood creature ay matagal na natutulog, mawawala ng oxygen. Habang nagdarasal sila na bumangon ang nilalang, sa wakas ay nagising ito at dahan-daang umakyat sa pool na parang gumana ang kanilang mga panalangin. Iniunat nito ang ulo sa itaas ng pool at nagsimulang uminom ng tubig gamit ang dila nito. Gayunpaman, hindi masyadong masaya sina Fist Guy at ang mga kapatid na daliri tungkol dito dahil ang kinaroroonan ng nilalang ay malayo sa pinagtatagwan ni Hansen. Ngunit kung magsisimulang lumangoy si Hansen ngayon, ang mga alon na gagawin niya ay tiyak na magpapa-alerto sa sacred blood creature. Ano ngayon? Ang mga puso ng mga miyembro ng gang ay bumilis. Hindi man lang maabot ni Hansen ang nilalang sa ganoong distansya, lalong hindi ito mapatay. Sa kasamaang palad, ang tubig sa ibaba ay masyadong madilim, at hindi nila makita ang ginagawa ni Hansen sa ilalim ng tubig. Para bang nasa bibig nila ang puso, bigla silang nakarinig ng isang hiyaw mula sa ibaba. Itinaas ng sacred blood creature ang ulo nito at may isang itim na palaso na nakabaon sa puting panga nito, na may kalahati lamang ang haba na nakalabas. Ang dugo ay umaagos sa kahabaan ng palaso. Dahil hindi mahanap ang kalaban, gustong mag-curl up ang nilalang matapos masaktan. Gayunpaman, dahil may palaso ang panga nito, hindi ito magagawang mag-curl up ng perpekto. Sa halip parang isang sira-sirang gulong sa isang aksidente, na nagpapakita ng malaking bahagi ng puting tiyan nito. Labis na natuwa ang gang, tinawag nila ang lahat ng uri ng armas at sumugod. Ang sacred blood creature ay nanatiling mabangis bagaman nasugatan. Nang gamulong ito, ang mga bato ay nadudurog pa rin sa ilalim ng mga kaliskis nito. Walang makapipigil dito na parang walang makapipigil sa isang bulldozer. Hindi naglakas loob ang gang na makipaglaban ng harapan at nagpasya na ipagpatuloy ang laban habang umatras. Pagkatapos ay nakita nila ang nilalang na gumugulong sa isang tunnel at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nito. Doon lamang lumitaw si Hansen mula sa pool na may hawak na Doomsday. Hindi siya pinansin ng iba at sumugod sa kuweba at hinabol ang nilalang. Mabilis na sinundan sila ni Hansen. Ang pinsala ng nilalang ay hindi nakaapekto sa bilis nito. Mabilis itong nawala sa kuweba. Sa kabutihang palad, maraming dugo ang nabuhos nito, kaya't nasundan ito ng gang. May mga lason sa mutant Black Stinger Arrow at ang nilalang ay tiyak na ididiin ang palaso ng mas malalim at mas malalim habang ito ay gumugulong. Kaya't ang sugat nito ay hindi gumaling at ang dugo ay makikita pa rin paminsan-minsan. Matapos habulin ng mahigit 2 oras sa mga tunnels, sa wakas ay nakita nila ang liwanag nang makalabas sila sa kuweba at makapasok sa isang kagubatan ng hudos. Ang lupa ay madumi pa rin sa dugo, kaya't lumilitaw na ang sacred blood creature ay tumakas sa mga hudos. Shit! Ang lakas naman ng nilalang na ito. Matagal na tayong namatay kung ganito karami ang dugo natin, at mabilis pa rin itong tumakbo, mura ni Thumb. Magaspang ang lupain kaya hindi nila magagamit ang kanilang mga mount. Lahat ay patuloy na humahabol sa lupa.
Habang tumatakbo sila, biglang nakarinig si Hansen ng isang tinig sa kanyang isipan, Sacred Blood Creature Scaled Armadillo killed. The Beast Soul of Scaled Armadillo gained. It's meant to gain 0 to 10 Sacred Geno points randomly. Napahinto si Hansen at hindi makapaniwala na namatay na ang Scaled Armadillo. Ang mas nakapagtataka ay nakuha pa niya ang Beast Soul nito. Nang makita na biglang tumigil si Hansen, tiningnan siya ng iba at tinanong, anong nangyari? Patay na ang Scaled Armadillo, sagot ni Hansen. Scaled Armadillo. Biglang napagtanto ng iba na ang Scaled Armadillo ang pangalan ng Sacred Blood Creature at lahat ay natuwa. May lason ang palaso mo. Mabilis na tanong ni Fist Guy. Oo, ngunit ang toxicity ay tila hindi sapat na malakas upang pumatay ng isang Sacred Blood Creature. Nagduda rin si Hansen sa kanyang sarili. Ang Scaled Armadillo ay dapat nag-amulong ng husto kaya tumama ang palaso sa utak nito, hula ni Ringfinger. Oo, makatwiran iyon. Magmadali na tayo, sabi ni Thumb na sabik na sabik. Sinundan hanggang ang mantsa ng dugo at lumiko sa isang sulok bago nila nakita ang patay na Scaled Armadillo. Gayunpaman, lahat sila ay napahinto. Ang kanilang nakita ay naiiba sa kanilang inaasahan. Ang Scaled Armadillo ay patay nga, ngunit tila hindi ito namatay dahil sa palaso ni Hansen. Isang magandang ibon na mahigit siyam na talampakan ang taas na may pilak na katawan at ruby na mga mata ay gumagamit ng pilak na kawit ng mga kuko nito upang punitin ang katawan ng Scaled Armadillo at tukas sa laman nito. Ang mga kaliskis na kahit ang Sacred Blood Weapon ay hindi kayang sirain ay napunit na parang papel. Alam na ngayon ni Hansen na hindi nga ang kanyang palaso, kundi ang ibon na ito ang pumatay sa Scaled Armadillo. Sa ilang kadahilanan, ito ay binibilang pa rin bilang kanyang ginawa. #T. Isa pang Sacred Blood Creature, may pakpak. Sigaw ni Thumb. Ang kanyang tinig ay nagdulot ng pagbabago sa mga mukha. Ang ibon na nag-e-enjoy sa pagkain nito ay biglang tumingin sa kanilang direksyon. Nang makita sila, isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa mga mata nito at iniunat nito ang mga pakpak nito na parang mga ulap na hamarang sa langit at lumipad patungo sa kanila. Mags ipagkalat. Sigaw ni Fist Guy, lumingon at tumakbo. Ang ibon na ito ay napakalakas na hindi nila ito kayang labanan. Dahil kahit ang mga kaliskis ng Scaled Armadillo ay hindi kayang tiisin ang mga kuko nito, wala silang ibang magagamit para labanan ito. Tumakbo rin si Hansen ng mabilis hanggat kaya ng kanyang mga paa. Nagsipagkalat ang gang, ngunit nang tumingin si Hansen sa likod, napagtanto niyang siya ang sinusundan ng Silverbird, ang mabangis nitong mga mata ay pulang-pula na nakatingin sa kanya ng walang pagkurap. Siguro naiinggit ang Diyos sa bagong nakuha kong Beast Soul, palihim na sampay ni Hansen at patuloy na tumakbo ng desperado. Kabanata 110. Sana kaya niya. Habang nakatingin sa ibaba, hindi rin sigurado si Fist Guy. Walang sino man ang makakasigurado sa resulta kapag mangangaso ng isang Sacred Blood Creature. Ang masamang reputasyon ni Astric ay nagdagdag pa sa kanilang kawalang tiwala kay Hansen. Nakatitig hanggang sa nilalang na may kaba, ngunit wala itong balak na uminom. Matapos ngumunguya sa mga itim na baging ng mahigit kalahating oras, humiga ito sa isang bato at natulog. Nagsimula ng mag-alala sina Fist Guy at ang iba pa dahil ang oxygen cylinder na ibinigay nila kay Hansen ay kasing laki lamang ng palad at may limitadong oxygen. Kung ang Sacred Blood Creature ay natulog ng matagal, mauubos ang oxygen. Habang nagdarasal sila na bumangon ang nilalang, sa wakas ay nagising ito at dahan-daang umakyat sa pool na parang gumana ang kanilang mga panalangin. Iniunat nito ang ulo sa itaas ng pool at nagsimulang uminom ng tubig gamit ang dila nito. Gayunpaman, hindi masyadong masaya sina Fist Guy at ang mga kapatid na daliri tungkol dito dahil ang kinaroroonan ng nilalang ay malayo sa pinagtatagwan ni Hansen. Ngunit kung magsisimulang lumangoy si Hansen ngayon, tiyak na mag-aalerto ang mga alon na gagawin niya sa Sacred Blood Creature. Ano ngayon? Ang mga puso ng mga miyembro ng gang ay bumilis. Hindi man lang maabot ni Hansen ang nilalang sa ganoong distansya, lalong hindi ito mapatay. Sa kasamaang palad, ang tubig sa ibaba ay masyadong madilim, at hindi nila makita ang ginagawa ni Hansen sa ilalim ng tubig. Para bang nasa bibig nila ang puso, bigla silang nakarinig ng isang hiyaw mula sa ibaba. Itinaas ng Sacred Blood Creature ang ulo nito at may isang itim na palaso na nakabaon sa puting panga nito, na may kalahati lamang ang haba na nakalabas. Ang dugo ay umaagos sa kahabaan ng palaso. Dahil hindi mahanap ang kalaban, gustong mag-curl up ang nilalang matapos masaktan. Gayunpaman, dahil may palaso ang panga nito, hindi ito magagawang mag-curl up ng perpekto. Sa halip parang isang sira-sirang gulong sa isang aksidente, na nagpapakita ng malaking bahagi ng puting tiyan nito.
Labis na natuwa ang gang, tinawag nila ang lahat ng uri ng armas at sumugod. Ang sacred blood creature ay nanatiling mabangis bagaman nasugatan. Nang gamulong ito, ang mga bato ay nadudurog pa rin sa ilalim ng mga kaliskis nito. Walang makapipigil dito na parang walang makapipigil sa isang bulldozer. Hindi naglakas loob ang gang na makipaglaban ng harapan at nagpasya na ipagpatuloy ang laban habang umatras. Pagkatapos ay nakita nila ang nilalang na gumugulong sa isang tunnel at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nito. Doon lamang lumitaw si Hansen mula sa pool na may hawak na Doomsday. Hindi siya pinansin ng iba at sumugod sa kuweba at hinabol ang nilalang. Mabilis na sinundan sila ni Hansen. Ang pinsala ng nilalang ay hindi nakaapekto sa bilis nito. Mabilis itong nawala sa kuweba. Sa kabutihang palad, maraming dugo ang nabuhos nito, kaya't nasundan ito ng gang. May mga lason sa mutant Black Stinger Arrow at ang nilalang ay tiyak na ididiin ang palaso ng mas malalim at mas malalim habang ito ay gumugulong. Kaya't ang sugat nito ay hindi gumaling at ang dugo ay makikita pa rin paminsan-minsan. Matapos habulin ng mahigit 2 oras sa mga tunnels, sa wakas ay nakita nila ang liwanag nang makalabas sila sa kuweba at makapasok sa isang kagubatan ng hudos. Ang lupa ay madumi pa rin sa dugo, kaya't lumilitaw na ang sacred blood creature ay tumakas sa mga hudos. Shit! Ang lakas naman ng nilalang na ito. Matagal na tayong namatay kung ganito karami ang dugo natin, at mabilis pa rin itong tumakbo, mura ni Tom. Magaspang ang lupain kaya hindi nila magagamit ang kanilang mga mount. Lahat ay patuloy na humahabol sa lupa. Habang tumatakbo sila, biglang nakarinig si Hansen ng isang tinig sa kanyang isipan, Sacred Blood Creature Scaled Armadillo killed. The Beast Soul of Scaled Armadillo gained. It's meant to gain 0 to 10 Sacred Geno points randomly. Napahinto si Hansen at hindi makapaniwala na namatay na ang Scaled Armadillo. Ang mas nakapagtataka ay nakuha pa niya ang Beast Soul nito. Nang makita na biglang tumigil si Hansen, tiningnan siya ng iba at tinanong, anong nangyari? Patay na ang Scaled Armadillo, sagot ni Hansen. Scaled Armadillo. Biglang napagtanto ng iba na ang Scaled Armadillo ang pangalan ng Sacred Blood Creature at lahat ay natuwa. May lason ang palaso mo. Mabilis na tanong ni Fist Guy. Oo, ngunit ang toxicity ay tila hindi sapat na malakas upang pumatay ng isang Sacred Blood Creature. Nagduda rin si Hansen sa kanyang sarili. Ang Scaled Armadillo ay dapat nagamulong ng husto kaya tumama ang palaso sa utak nito, hula ni Ringfinger. Oo, makatwiran iyon. Magmadali na tayo, sabi ni Tom na sabik na sabik. Sinundan hanggang ang mantsa ng dugo at lumiko sa isang sulok bago nila nakita ang patay na Scaled Armadillo. Gayunpaman, lahat sila ay napahinto. Ang kanilang nakita ay naiiba sa kanilang inaasahan. Ang Scaled Armadillo ay patay nga, ngunit tila hindi ito namatay dahil sa palaso ni Hansen. Isang magandang ibon na mahigit siyam na talampakan ang taas na may pilak na katawan at ruby na mga mata ay gumagamit ng pilak na kawit ng mga kuko nito upang punitin ang katawan ng Scaled Armadillo at tukas sa laman nito. Ang mga kaliskis na kahit ang Sacred Blood Weapon ay hindi kayang sirain ay napunit na parang papel. Alam na ngayon ni Hansen na hindi nga ang kanyang palaso, kundi ang ibon na ito ang pumatay sa Scaled Armadillo. Sa ilang kadahilanan, ito ay binibilang pa rin bilang kanyang ginawa. #T Isa pang Sacred Blood Creature, may pakpak. Sigaw ni Tom. Ang kanyang tinig ay nagdulot ng pagbabago sa mga mukha. Ang ibon na nag-e-enjoy sa pagkain nito ay biglang tumingin sa kanilang direksyon. Nang makita sila, isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa mga mata nito at iniunat nito ang mga pakpak nito na parang mga ulap na hamarang sa langit at lumipad patungo sa kanila. Mags ipagkalat. Sigaw ni Fist Guy, lumingon at tumakbo. Ang ibon na ito ay napakalakas na hindi nila ito kayang labanan. Dahil kahit ang mga kaliskis ng Scaled Armadillo ay hindi kayang tiisin ang mga kuko nito, wala silang ibang magagamit para labanan ito. Tumakbo rin si Hansen ng mabilis hanggat kaya ng kanyang mga paa. Nagsipagkalat ang gang, ngunit nang tumingin si Hansen sa likod, napagtanto niyang siya ang sinusundan ng Silverbird, ang mabangis nitong mga mata ay pulang-pula na nakatingin sa kanya ng walang pagkurap. Siguro naiinggit ang Diyos sa bagong nakuha kong Beast Soul, palihim na sampay ni Hansen at patuloy na tumakbo ng desperado.